Harry Roque would be best advised to channel the energy he has expended on meddling into defending his appeal against the denial of his supposed refugee status, a status which he would have been happy to jettison if someone would be prepared to employ him, mga palangga. Mga kababayan. So sinasabi niya na mag-focus na raw si Harry dahil na-deny. Ano sabi niya? Tama ba? Refugee status. Na-deny daw, denial? O really? Kung na-deny si Harry, wala na siya ngayon dyan. Tema si Kaufman, bakit niya pinakikialaman ang personal battle ni Harry Roque? Chismosa, marites. Parang si Lisa Tanas at si Bangag. O mag-lipstick daw ulit tayo. Alright, di ba? Di ba? So naniwala siya? Sinagot na yan ni Harry Roque. Naniwala siya doon sa mga sinasabi na si Harry Roque ay pumunta ng Germany dahil na-deny yung kanyang status. Di gago tong abogado na ito. Gago ka! Dapat tinatanggal ka na ng mga Duterte. Wala ka na maasahan dyan, Day. Hindi ako pessimistic. Gusto namin makalaya ang Pangulong Duterte, pero kung gago si Kaufman, na abogado ni Marcos, mamaya inamin niya dyan, conflict of interest yan. Let's talk about conflict of interest later. Pero sinasagot lang natin yung sinasabi niya. Imagine mo, nagpaniwala sa fake news, sinagot na ni Harry yan na hindi na-deny yung kanyang asylum. Kung di gago ka, nagpapaniwala ka sa chismis, kung di ka ba naman hunghang? Tignan natin, ang sinabi niya. Freedom of speech ko yan, natawagin ko siyang gago. Total, dinadrag niya si Harry Roque dito. Ayan. Mag-focus na daw si Harry sa refugee status niya. As it is, sabi niya, neither the former president nor anyone else in his immediate vicinity is interested in Harry as a lawyer. Really? Sinungaling yan. Dahil sinasabi ni Inday Sara dyan, nung una pa lang, na ayusin muna ni Spokes Harry yung kanyang status nga, yung kanyang pagiging asylum seeker. Dahil kung walang problema si Harry, kung hindi siya ginipit ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas na nagpakidnap kay Pangulong Duterte, sana, for sigurado ako, na isa sa council dyan ay si Harry Roque. So hindi yan totoo. Ang sinasabi ni Kaufman na walang interest ang mga Duterte sa kanya. Bakit pinapunta ni Vice President Sara yan? Nung sabay sila, di ba? Magkasabay ba o magkasunod silang pumunta? Sabi niya, the former president has made it known that Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out of his troubling legal issues. Hindi nakikialam si Harry sa issue sa ICC. Ang ginagawa ni Harry, mag-suggest na pwede baka naman domestic legal remedy na hindi ma-jeopardize ang ICC case ni Pangulong Duterte, pat sa halip, baka itong intervention na ito, itong remedyo na ito, ay mas mapapabilis. Dahil sinabi nga ng abogado, si Attorney Conobs, na pag final natin, first week this July or second week ng July, by August, malalaman na natin ang result ng Dutch law or Dutch court. I was there, palangga. So, may karapatan akong magsalita dahil meron akong personal knowledge. Kaya ikaw, Kaufman, sino ang nag-utos sa'yo para atakihin, okay, ang Pangulo, ang Spokes Harry at si Hanilet, di ba? So, imagine mo, tinatawag niya fugitive, ganyan-ganyan, what di daw interesado. Paano ba sinabi who's that? Si Pulong, di ba? Ano ba sinabi ni Pulong Palangga? Sinasabi niya na si Spokes Harry nandiyan sa labas. Lagi, na sinasabi ni Pangulong Duterte, pag lumabas ba siya, kung tama ba yung pagkaalala ko, si Spokes Harry ang gusto niyang makita nung una, di ba? Sinabi yon. Ano sinasabi ni Kaufman na pinauuwi na si Harry Roque? Alam ni Pangulong Duterte na nakasalalay ang buhay ni Harry Roque dahil sa kakakampi at pagtatanggol niya sa kanyang principal o sa kanyang dating boss. Naniniwala ako na hindi sasabihin ni Pangulong Duterte kay Harry Roque na umuwi ka na. Ano yon? Hindi naman tanga si Pangulong Duterte. Napauwi niya yung kakampi niya. Siya nga kinidnap Tapos i-jeopardize ni Pangulong Duterte ang buhay ni Harry Roque sa kamay ng mga adiktos benedictos. Gamitin niyo utak ninyo. Budol na tayo dito, mga kababayan. Next question. Dito sa Chipmunk, scripted interview. Ulitin ko ipapaalala ko, bombahin nyo ng comment si Chipmunk at si Kaufman kung may Facebook siya. Nasaan ang communication ng written interview? Nasaan yung letter of intent ni Alvin the Chipmunk? Yung una niya na gusto niyang interviewin kasi makikita natin anong date
Sumulat, sumagot si Kaufman, inirelease ang kanyang mga sagot. Pag wala kayong maipapakita, mga ulul kayo, mga julul kayo, ginagago nyo taong bayan. Hindi kayo makakalusot. 'Di ba? Sa abogadang pang Facebook lang na si Maharlika. 'Di ba? Ano nyo, kulitin nyo. Pag may papakita sila, they good. Kung wala, budol to. Now, question number 5. During your exclusive interview with ABS-CBN, you referred to substantial grounds for the dismissal of the case against the former president before the confirmation of charges before the ICC. Could you elaborate on what qualifies explicitly as substantial grounds in this context? Diba? So, sinasabi dito na nung interview mo sa ABS-CBN, okay, sinasabi naman may substantial grounds ka para ma-dismiss ang kaso ni Pangulong Duterte bago pa sa confirmation of charges. Doon sa yung September 23 nga. Paki-elaborate. Ano sabi niya? Ni Kaufman, the prosecution has to convince the pre-trial chamber judges that there are substantial grounds to believe that the former president has committed the crimes of which he is accused. So sinasabi niya na ang prosecution ay kailangang kumbinsihin ang pre-trial chamber judges na mayroon silang substantial grounds na mapapaniwala nila ang mga judges, mga kababayan na mayroong nakumit na crime si Pangulong Duterte. So hindi niya sinagot. Yung, tingnan natin kung sinagot niya yung tanong dito. Ang sagot pa ni Kaufman, this is a much lower standard than that required at trial which is beyond reasonable doubt, yet a higher standard than that required for the arrest which is a reasonable suspicion. Sabi niya, unfortunately for the defense, credibility of witness and their motives or lying about the former president are given very little weight at confirmation. The arguments which will be presented by the defense will be more legal and to a large degree focus on showing that elements of the offenses imputed to the former president have not been made out because the evidence is lacking or the evidence which does exist is so inherently contradictory that it cannot be relied on. No witness will be presented by the prosecution, so the defense will not have the opportunity to prove lies through forensic questioning. So again, sinasabi ni Kaufman na kailangan kumbinsihin kumbinsihin ng prosecution ang pre-trial chamber judges. Dahil sinasabi niya dito, mga kababayan, itong mga kulang-kulang na ebidensya daw na pinapakita, okay, nitong prosecution sa mga ibibintang kay Pangulong Duterte. Okay? Yung mga ebidensya na sinasabi niya ay hindi kapani-paniwala. Okay? So sabi niya nga, unfortunately, para sa kanila, para kay Kaufman, sa defense team natin, medyo daw, ano sabi niya? Okay. Medyo, ayan. Sinasabi niya na yung sa depensa, yung bigat daw, okay, ng mga issue, okay? Ang sinasabi niya, yung mga issue ay, at yung mga argumento ay dapat, ano sinasabi niya? Okay, nasa na yun? Ang mga bigat ng mga argumento na ipipresent ng depensa ay mas legal at may mga large degree. Okay? Large degree o may bigat. Tama, di ba? Bigat na mga ebidensya na pagpapakita ng mga elemento. Ang hirap nitong i-translate sa Tagalog. Okay? Ng mga elemento o mga offenses na ginawa ni Pangulong Duterte. Okay? Ngayon, ang sinasabi niya dito, walang witness na ipipresenta ang prosecution. So, ang depensa, wala daw oportunidad na mapatunayan na nagsisinungaling itong mga ipipresent nila through forensic questioning. Kasi walang witnesses. Okay? So, yun ang sabi niya. But anyway, hindi tayo mag-focus dyan. Okay? Number yun na, kulang-kulang ebidensya, walang iharap na witness nga itong prosecution doon sa confirmation of charges na ito. Kaya syempre hindi nga daw ito mapapatunayan kung nagsisinungaling kasi hindi niya mako-cross-exam. Okay, yun lang ang sinabi niya. Now, question number 6. Now that it is the judicial recess, are we to wait for developments about the case of former President Duterte until August 6? Ayan, sinasabi niya kasi judicial recess daw. At ang sagot ni Kaufman, consequential and urgent applications and decision can be introduced
at any stage. So, meaning, ang pinaka-importante ay pwede silang mag-file, okay, ng urgent applications. 'Di ba? Or kapag ito ay, decision, nasa na yun? At yung mga desisyon ay ilabas, okay, at ilabas even during the recess. Okay? So, pwedeng ilabas ang decision during the recess according to this interview.